What's up, schoolmates? And welcome sa inyong favorite tambayan every Thursday night. Ito ang Schoolmates! Ayan. O syempre, no, parang this time of the year, we Yes. should be traveling. Traveling, Vacation diba? na. Vacation mode. Ikaw ba, vacation ano bang mode. plans mo this vacation? Parang yung damit ko, parang hindi pang vacation. Di ba, off-screen, ang sabi ko nga, parang feeling ko yung travel ko, pang office, bahay, office, bahay. Ganun Yes. lang ang travel. Ang sites ay parang LRT, ganon. Ikaw ba, may Iba-ibang plans ka ba going out of the country Hindi or sa sa mahal domestic ng lang? price. Actually, nagmahal kasi totoo. yung gas eh. Oo. So parang yung travel ko ngayon is medyo mga domestic, local, ganyan. By Yes. ano lang, Swimming. by foot lang, ganon. Swimming, Hindi kaya swimming. yung lipad-lipad. But anyway, Actually, perfect nga itong episode natin kasi after neto, may travel kami ng mga kasama, ng mga friends ko sa love Thailand. that. Thailand! Yes! Kapungka! Pero mura lang yung ticket namin kasi nabook to nung January pa before mag-spike yung gas. Oo. So, Very luckily, wise. yes, wise. Wise. So, pero di kami nakaabot sa Songkran. So, Yun sayang. lang. Yes. Okay lang. At least hindi ka kasama sa basaan Yes, so festival. walang basaan. Correct, So, correct. pasok. So sana naman nakarelate ang ating mga schoolmates. So ang dami namin usapan. Parang alam mo nag-usap tayo before this. Yes. Pero bakit ba natin ito pinag-uusapan, schoolmates? Dahil sa isang article na inalabas ng Post-PH na sinasabi na ang mga Generation Z or Gen Z travels, they're very much different na nga daw nowadays because this generation is rewriting the rules of luxury travels in Asia-Pacific, favoring personalized, purpose-driven experiences over traditional markers of status. Ang daming sinabi, pero Yes. essentially, gusto natin yung experience is more fulfilling for us. Right. Yun lang On the yung other sinasabi hand doon. din, no, hindi naman papahuli ang mga millennial travelers natin, of course, dahil according nga sa article na nabasa ko, no, travel is more than a holiday. It is the ultimate canvas for building connections and creating shared memories that solidify bonds. Ito yung article na sikat na travel agency sa bansa. And with that being said, dahil summer season na nga at kabi-kabila rin yung mga travel ng ating mga schoolmates everywhere, let's sit back and relax dahil we will give you the guide and tips for your next travel destinations. Kaya, for today's episode, ating mga kasama ang millennial traveler herself, Marian Tagaka, at grabe may fans club si Marian dito. iba po. Kung may millennial traveler tayo, may Gen Z traveler din Yes. tayo. At siya ay walang iba kundi si Nathaniel Olermo. So hi guys! Welcome to Schoolmates. Welcome to Ayan. Schoolmates, guys. Okay, so syempre, no, I'm sure you have a lot of countries and places that you've been to na excited kayo to share with us. So, umpisahan muna namin na kilalanin kayo on your mga naging journey. Ano ba kayo or sino kayo before traveling became your personality? O, simulan naman natin sa ating Gen Z traveler. Oh, sige. For me kasi galing ako talaga ng may business ako sarili. So, usually I do business and stuff. So, nung bata pa ako from first year high school, nag-start na ako ng coffee shop business and then yung business ng father ko yung jewelry business, nag-iya akong part nun. So, Yeah. yun na yung ginagawa ko usually. Then, nag-aral ako ng college. Doon na unti-unting nahihirapan dahil syempre dahil mong gagawin, may mga school works, then sasabay mo yung business mo. So nag-close muna ako nung coffee shop business ko. Pero yung Yarin Platero, yung aming mismong jewelry shop, nananatili pa naman siya. At least kahit pa paano nabawasan. No? So focus muna sa pag-aaral. Ganun. So yun yung mga past na ginagawa So ko. like you're a business owner and part-time student. Yes, Full-time Actually, business akala ko owner, nga part-time student. Akala ko sasabihin ganon. niya, nahirapan na ako, kaya nag-stop muna ako sa pag-aaral. Hindi, Tapos tinuloy ko yung business. baliktad yung ano niya. Iba siya. Very Yes. studious. Yes, Yes. correct. Pero would you say that because you had like a business of your own, parang medyo nandun yung leeway, medyo nandun yung parang luxury of time, sabi nga Yes. nila. Kasi medyo pag full-time ka talaga na yun lang talaga yung gagawin mo, mahirap mag-travel, as you Totoo, would say. totoo. And I would think na a business owner like himself na medyo related sa coffee, medyo kailangan ikot-ikot ka din. Yes. Know your market, ganon. So, thanks so much, Nate. Nathan. Ako yung gumawa ng sariling Pwede nickname naman, niya. pwede naman, Ganon. Nate, yes. Para medyo Gen Z talaga. Nate Jacobs. Nate Oh! na lang. Yung Maria Nate na lang, yun. yeah. I like it, I like Sige, dito naman tayo sa merong meet and greet today sa studio natin. Miss Marian. Yes. Yes. So, who were you? Who is Marian before she became a traveler? Actually, medyo home
homegrown tayo. Yeah, homegrown. Yeah. Okay. Actually, a producer ako ng PTV before. Love that! Wow! Yes! Gusto ko sa kanya manggaling kung bakit may meet and greet talaga siya today. Yeah, So, from producer po PTV siya. tayo. Yeah, Yes. trinain tayo ng PTV for this. Pero, 2 years ago, I decided to go full-time na on traveling. So, Yes. yun yung background. But I still do like videos and stuff para mag-promote ng aming travel and tours. Ganun. And I think na alam niya kung ano yung mga elements dapat of ng isang show para malaman niya na, oh, this is promotable, this place is nice, kaya mo talaga mag-market Yes, about kung ano this yung area. tatakbo at Agree. pipiliin ng Love mga that. audiences. May question lang ako, no? Paano nag-umpisa yung inyong pagkahilig sa pag-travel sa iba't ibang lugar? Like, what inspired you sa first trip nyo? Does it really change you? Yes, Miss Marian muna. Actually, hindi ko na maalala yung first travel ko. Ang first travel ko, even before I was like little, kasi our parents, dinadala na kami sa province eh. So, nasanay na kami on that. Parang yung hilo-hilo and everything. Wala akong ganon. Kasi since nasanay na. Pero yung nag-inspire, siguro yung when I do like Sagada tour with my friends before. Oh. Yeah. Nasa bucket list ko yun, pero hindi ko pa rin nagagawa. Ako never ko pa rin na-try yun. Hindi ko pa rin Ako ginagawa. na, masaya yung Sagada. Pero mas masaya siya before kasi sobrang feel pa niya as in talagang province feels talaga. So parang youth sa akin, yun yung nag-first. Kasi ang saya nung trip na parang lahat kayo game Oo. sa gagawin, Yes. lahat mag-caving, lahat kumain ng ganito, ganyan, unique foods na you can only see in Sagada, like Etag and everything. Totoo. Tapos yung mga views, Yeah. parang pagkasama mo yung friends mo, tas nawi-witness mo yung ganitong view, parang iba sa feeling Yeah. na yung mga Yes. kasama mo lumaki before Yeah. sa school. Sometimes it's not really just the place. Yeah. Talaga, Yung with the kasama din people. talaga eh, Oh, oo. bawal KJ. Yeah, Kapag kasama si Miss Marian. Totoo yan. Bawal KJ. Pagkasama ko, bawal Yeah. na mga ganun. At saka Sinabi yan, nakulayan na yung kain, drawing. Kain ka. Correct. So, syempre sa kanya, Sagada trip. Ikaw naman, Nate. Nate talaga. Yes, Nate. It's Panindigan natin okay. to. Nate naman, maganda naman siya pakinggan. Yeah. Yes. So, actually, same, hindi ko rin masyado ma-remember. Pero yun nga, yung parents kasi namin, same din. Mahilig din sila mag-travel. Usually sa Benguet kami, tapos sa Pangasinan. Since ano kasi sila mga Ilocano. Oh, okay. And then, ayun, so, napiperso ko lang yung ganong klaseng, like, gusto kong gumala, yung parang free ka. Oo. So Oo. yung may age na ako, tas kaya ko na siyang gawin by my own. Ang unang travel ko talaga, parang it's a little bit dark kasi kaya ako nag-travel dahil na-stress ako dun sa ginagawa ko. Yung, syempre, yung Ginawa mong business, escape it's pa. very hard. Tapos, there was a time na stress talaga, like, parang, yun na, nasa dark na parang gusto mo mag-quit ng ganito, mga masamang gawin, i-harm mo sarili mo. Then, sakto, kakakuha ko na ng license ko nun, pumunta agad ako sa Tanay. So, Tanay is malapit Yes, lang kasi yes, siya. yes. Tapos, Nag-long trip ka nature agad. talaga, yes. So, umakyat ako nun sa Daraitan, sa may Pitak ng Bato. Daraitan. Okay. So, yun yung pinaka-first location na pinuntahan ko nung kaya ko na by my own. Ako lang mag-isa nun. Masaya. Talagang na-refresh ka. Mare-refresh ka talaga pagka nagta-travel ka ng sarili mo. Tapos, with the nature itself. Yes. Sa Talagang kanya mahanap kakaiba. yung sarili mo. True. Sa kanya, may friends. With friends. Kailangan kasama sa experience. Sa kanya, more of escapism. Ganon. Yes. Parang on my own, with my thoughts, ganyan. Iba rin talaga magagawa ng nature. Oo. Actually, kapag natulala ka nga lang sa sunset, lahat ng problema mo, wala na. Paano yun? Paano yun? Kumbaga, wala na. Tapos na to. Tapos na to. Tapos na to. Wala Episode na. na to. Joke lang. Okay, so guys, so syempre, no, parang from your previous careers, pinursue nyo tong full-time traveling. Meron akong follow-up lang, no? So would you say na it's more purposeful? Kasi di ba yun yung sinasabi ng article kanina, na parang sometimes like the travelers really just were seeking meaning. Para ma-feel nila na, oh, it's worth it. Syempre, gastos, di ba? And parang, how did you feel like your trips were quote-unquote worth it? Neat. For me, ayun, talagang nakatulong siya sa mental health ko. Love Kasi that. Okay. sobrang stress talaga at that time. I have problem with my father nun kasi nagkakaroon kami ng problema sa Away. business, ganyan. Tapos pinipilit niya akong manatili ka lang dyan sa business, asikasuhin mo lang, asikasuhin mo. Pero there was a time talaga na talagang sobrang dami mong iniisip tapos sumabay pa yung schoolworks. There's so many problems na talaga. So, yung Hinga naging... ba? Hinga. Yes, yung pinaka naging purpose talaga sa akin ng pagta-travel is to, ayun,
parang escape sa reality na yun nga, sinasabi ng mga millennials ngayon, mga Gen Z na escape from reality. Tapos pag after nung trip, ayan na, back to reality na naman. Problema na Ganun naman. lang. Ganun, salin-salin. So nakakatulong talaga siya. Yun talaga yung number one purpose ko is yung mental health ko talaga. Love Kumbaga that mental for you. health break niya. Yeah, oo. Yes. Menti B. It was the Menti B. The Yeah. Menti It was the Menti B that pushed him to do that. Ikaw naman, Marian. Sa akin kasi different na yung traveling now eh. Kasi I do it for like job. Yeah. I Is it earn different? cool, ang Parang cool. from It's- leisure to It's different from leisure kasi before I just like do solo joiner na mag-join lang ng sarili ko as in Oo. alone and then meet other strangers on the group. So that's fun. Pero kasi sa akin ngayon, I encourage people na to join travel groups for them to know this place, to know to know another person na siguro maybe sabihin natin same kayo ng pinagdadaanan. So makaka-relate kayo sa isa't isa. So you gain new friends. And syempre you gain new experience. Oo. Yun na yung At pareho kayo ng hinahanap. yeah. Malay mo mahanap yung isa't isa. What if mo lang What naman? if? Ando dun pala. Malay natin, di ba? Pala ang the one. Kumbaga, alam. same tayo experience, why not? Correct. Exactly. Yun nga yung tinatawag nila ngayong organic encounter. Ayun! Organic encounter. Yeah. Pero so far, wala pa. Sa susunod, na trip daw yun. Pero is there a time na dumating na sa sobrang pagka-travel and new ka sa lugar na yon, dumating ba sa part na parang naligaw ka? Oo naman. Well, When how's the I experience? do solo traveling, mostly sa ibang bansa, I do solo travel ng Japan, Hong Kong, Indonesia before. Masarap maligaw. Diba? Kasi parang Gusto nyo naliligaw. kasi doon mo maano sa sarili mo, shit, paano ko to i-figure out? Paano ko to maso-survive? Na parang Yes. ikaw sa sarili mo, dek, ayaw ko to. Ginusto ko to eh. Paninindigan ko to. Parang may ganong level sa'yo. Pero at the end of the day, magagawa mo yung gusto mo mangyari. Pero solo traveling kasi it's different din. Yes. Parang minsan sasabihin mo sa sarili mo, wala akong kasama, malungkot, walang ganito, walang ganyan. Pero kasi yung ibang tao, sa sobrang dami mong iniintindi, once na you do solo traveling, sasabihin mo sa sarili mo, ay gusto ko ako naman. Yeah. Wala akong ibang iniintindi, Correct, wala kang correct. ibang... Kasi pag may kasama ka, cargo mo lahat. Correct. Schedule Oo. nila. Scheduling na ganon. lahat. Eh Oo. minsan yung iba tamad na, ayaw ng kumilos, ganyan. Eh pag ikaw mag-isa, gigising ako kung anong oras ko gusto. Maliligaw ako kung gusto ko. Yung parang Yeah. gano'n. Nakakabasag kaya yun. Kunwari may kasama ka tapos gustong matulog lang sa hotel. Nagbakasyon nga. Staycation ka na lang. Nag-staycation na lang tayo. Diba? Hindi pala travel yung hanap mo. True. At dahil nga ayaw nga natin ng mga ganon, di ba? Oo. At kailangan naman natin malaman ngayon, paano nga ba sila nagpa-plan ng kani-kanilang mga travels para at least hindi lang kayo ang nagtatravel, ay nagpa-plano ng inyong mga travel. May mga people din in your groups who should know how to plan your travels accordingly. So, Yes. may tips ba kayo on how you do that? And are there things that you are considering when you plan out your trips? Like mga kailangan laging may experience ng food, ganyan-ganyan. Siguro simulan muna natin kay Marian. Ako, pag nag-travel, usually kasi ako yung planner sa group Okay, talaga. okay. So, lahat ng kasama ko, hindi na yan titingin ng accommodation, hindi na nila Kaya problema ni Marian yung ganito, ganyan. Kasama naman natin si Marian. Even sa train, sa Japan, wala, susunod lang talaga sila. Ganong level lang. Na parang, Mother goose lang, ganun yung vibe. yeah, exactly. Parang pag naligaw ako, naligaw kami lahat. yun lang. Parang problema. gulatin mo sila at iligaw mo. Yeah. Kunwari naliligaw kayo. Kailangan ma-experience yon. So, when it comes to to planning, ako ang ginagawa ko, ideally, kung ano yung location ng hotel, should be like in the center, na Yes. merong malapit na convenience store, malapit na mall. kainan, mall, Yeah. and everything. Para pagkakainan, pwede tayo magkanya-kanya. Like, may own time ka rin, may own time din ako, ganun. Yeah. Pero yung minsan din, i-consider din yung tours, syempre, Yeah. and even the food. Kasi sa ibang bansa, medyo mahirap eh. Parang, sige sabihin natin, gusto mo i-try yung ganito, i-try yung ganyan. Pero hindi naman lahat pwedeng i-try, hindi lahat pwedeng puntahan. Buffet yard. Buffet yard. Mahirap puntahan lahat. Syempre, kung pupuntahan mo lahat, gagastos ka again. Yes. Another itinerary, another day na i-google mo for that day. Kung si Marian is more on proximity, ikaw, how do you group your
your plans together? Yung way ko is out of the blue lang, biglaan lang na travel ganun. Usually nakapack na ako. Sponty. Like, Sponty. andito yung bag ko ngayon. Lahat ng mga gamit ko nandito na. So, pag nag-travel ako, ready na ako. Meron na On rin a cash whim. dyan. On a Ganun. Ganon. Yes, Kumbaga, talagang trip ko ngayon. bigla lang, Gut ganun. guts lang. Kasi for me, pag pinaplano kasi, hindi natutuloy. Yes, Pero kung ikaw lang actually. mag-isa, between you and yourself, bakit hindi mo Oo, tutuloy? Diba? Gets. That's So, true. sa'yo mas guts lang, gut feeling lang. Yes, Ay, bahala Mas na. sponty trip. Sponty Talagang siya. bahala Uso talaga na yan yun sa yung Gen way Z ko. ngayon, yung Yeah. spontaneity. Pero Pero din kasi tara ngayon na, tara. Alis na tayo. Totoo. iba rin, pero kasi when you do DIY naman on your own din, medyo pricey rin siya. Actually, Yeah. pag hindi Yes. masyado Kunwari, True. gusto mo True. mag-island hopping, mag-isa ka lang, pricey yung boat. Correct. Technically, pricey talaga siya. Tsaka kasi Lalo pagpansin ngayon. nilang tourist ka, Yeah. Tataas Oo, talaga nila. tataasan talaga nila yung price. Medyo may pagka-street smart ka din dapat kung Yeah. how you Yes. formahan din no, pag nasa labas. Sige, pero so para siguro meron din siyang tip kapag nag-international trip siya. Sige, ano yung mga interesting cultural experiences na feel mo, medyo life-changing. Kailangan pag pumunta ka sa bansang to, kailangan matry mo yan. Ganon. Would you say something like that? Mars! Yun yung pangalan niya. Mars. Sis. Ang recently ko kasing tour international is China. Okay. Ayan saya. Shenzhen, mga ganon. Paki-pick up. No. Great Wall of China. Paki-pick up yung parcel. we did Shanghai, Chongqing, tsaka Zhangjiajie. Okay. I've never Yung heard tour Shanghai. sa ibang bansa, especially in China, sobrang different niya. Okay. Why? Kasi they have like arranged tour buses, Okay. which makes yung buhay ng traveler so easy. I mean, yeah, it's a bit pricey, but wala ka nang intindihin. Especially in China, sobrang hirap ng communication. Yeah. Kasi yung language barrier na tipong hindi kasi nag-aaral ng English. Yes. Lahat ng Chinese. Oo. So sa mainland, mas hirap sila. So better talaga ko yung may tour guide. Ganyan. Tapos ang hindi mo dapat ma-miss talaga yung Zhangjiajie. Okay. Like Yung it's pa yung hindi ko alam. it's pero the go. it's the Avatar scenery, yung Ooh, okay. inspiration Parang ng mabilis na, Avatar. Which one? The Fire Nation one or the blue one? The blue one. The blue one. Yan, yung Okay. first Avatar. Yun ang Yes, inspiration, yes, yes. yung Avatar Mountain. Yun ang don't miss it talaga. Okay, get. So, kailangan, bukod sa Shenzhen, kailangan Yes. mapuntahan mo yung sinabi niya. We wanted to get to know them more. More of that sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! So ngayon naman, mas kikilalanin namin kayo what kind of travelers you guys Yan. are. Ayan. So we will have a quick icebreaker to know more of your preferences lang naman when traveling. So, James, let me know the rules. Yan. Alright, eto na. In this game, no, bibigyan namin kayo ng pictures na papakita namin sa inyo basically. And naka-arrange na siya. So, pipili lamang kayo sa mga pictures na hawak namin and you will explain bakit ito yung preferences ninyo at paano ito nakatutulong sa inyo. Okay, so here are the choices. Yes. Okay, first question. Are you a beach person or a mountains person? Beach? Mars. Ako, hindi naman halata, pero beach. Ayan, pakita lang. Yeah, actually, kauwi ko lang galing ng Palawan, 17 days. Wow! 17 days, mom! How? It's all beach. So, iba rin yung sa akin yung bigay ng beach kasi I do free diving. So, even the underwater, May I can... license yun, di ba? Kailangan ng license for Yeah, I'm free also a diving. certified free diver. Wow! Okay, sa kanya na tayo papaturo. For the test after. Mamaya. Ano pong sagot? Di ba may ano yun? Yung May parang exam. May mga online sasagutan. exam. Yeah, yes. Sa mga free divers yan. Ikaw, Nate. ako naman, magkaiba. Okay. Mountain naman ako. Kasi Yeah, you talaga, said. Oo nga, sabi hilig na ko talaga kanina. yung mga nature with the nature. Kahit sabihin mo sa beach, ayun, meron din namang mga nature. Pero more on mountain talaga ako. A Why little though? bit. Why? For me, hindi ko ma-explain pero iba yung Iba yung simoy ng naibibigay. bundok. Yes. sobrang Fantasy humid, ng pag-akyat diba? ng mundo. Ang humid niya, nakakapagod. Akit niya, papawisan ka, mahamugang ka or anything like that. Pero iba yung pag nandoon ka na sa peak. Nakikita mo na yung whole, yung location talaga niya. It, Full feeling. parang, Parang laki Wow. ng mundo. Oo, parang, feeling. nandito ko ngayon. Andiyan kayo mga.
Sino kayo? Parang ang laki mo eh. Sino kayo? Kumbaga, kamusta kayo dyan sa baba? Mga ano kayo dyan. Ganun yung feeling niya. Love Next that. question. Expensive hotel or budget hotel? This Ako time. budget talaga. Usually, pagka umakit ako ng mountain, hindi talaga ako nag-hotel. Kahit wala akong dalang tent, hindi ako nadala ng tent. May dala lang akong pang ano lang, tibak, pang kutsilyo, ganun. I do my own. Tapos meron akong cool. Pangtabas bed lang ng dito. mga ano. Ganun lang. Yung life ano lang siya. Tawag doon yung inflatable bed. Okay. So, ganun lang ginagawa ko. Bahala na. Kung may asma, bahala Hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot sa ahas? Yes, actually nagkaroon ako ng experience na may gumapang sa akin. Madilim, hindi ko nakita, pero alam kong ahas yon. Pero since kasi na nag-aalaga rin ako na ahas. Okay. I'm into exotic Sana animals nga. talaga. Yes, mga turtles, kahit anong klaseng animals, mga As a tarantula, wildlife ganun. photographer. ganun. Yes, Lives with mahilig the talaga ako wild, sa mga ganun. ganun, mga exotic. Yes, yes. Ikaw Love naman, that. Mars. Ako, depends eh. Minsan expensive, minsan budget. Pero more on budget hotels talaga kami. Pero kasi, ang trend nga ngayon is tutulugan mo lang naman. Actually. Aalis ka rin. Pero kasi, Ayun na nga lang hindi yung naman pahinga. lahat ng location ganon. So, minsan pwede kang mag-staycation, like a day or two, mag-staycation ka lang. So, medyo more on expensive hotel ka. Medyo, hindi naman like super expensive, like the Maldives Yeah. type of ano. Pwede pa rin na okay na hotel, comfortable, safe, and Yeah. maayos. Yun naman talaga yung pinaka-consider mo dapat for hotels. Parang hindi yung pagising mo ng umaga, parang inis ka na agad. Oo. Parang medyo ano pa rin. Refreshing pa rin. Refreshing pa rin. Kumbaga, Okay. masarap bumangon. Correct, Oo. correct. At lumabas. Yun. Yes. At perfect dahil lalabas ka. Siyempre, ang gagawin ay kakain. True. So, Eto ang na. next question ay, do you like street food or fine dining? O, di ba? Experience, ganon. Anong experience ang bet nyo? Street food or dining? Ako street food. Street food. Yes, Ito ako- never pa ako ako rin. nag-fine dining ever in my life. Okay, Kahit why? sa travel, never pa ako nag-fine dining. I always prefer street food, lalo sa ibang bansa. Ang sarap ng street food sa Thailand, sa Vietnam, sa Myanmar. Ang sasarap ng street food nila. So, doon pa lang buhay ka na. Ba't ka pa pupunta ng Correct, correct. fine dining? Yes, tapos di ka naman mabubusog. Yeah, exactly. Oo, plating kasi. For plating. taste lang talaga. Yung ipang babayad mo sa fine dining, another tour na yon. Actually, yeah. yeah. Gets naman. Siyempre, sabi daw nila, the best you can know more about the culture is through their street food eh, di ba? So, yun. Alamin Kumbaga, nyo na kung anong kakainin nyo pag Mga lumabas scorpion, kayo. mga... Hindi ba? Iba yun. Hindi kayo naman doon. Ikaw, Nate, what would you Same like? din. Street food din food. talaga, yes. Pero yung sinasabi mong scorpion, actually, na-try ko is yung maggots. Maggots, Okay siya. Ano siya, yung scorpion, maggots na yun centipede. kasi dried siya. Yes. And then, Crunchy worms, may ganon. nagbibenta. Oo, para na Tapos siyang inaasinan chicha. lang. Chicha Para na worms. siyang Sa binggit. Sa binggit kasi May siya ganun nakilong. nga. ulo yeah. ko. May Yung ganun. yung Sa lahat po ng mga what we call kumakain. this, the itag. Etag. Daitag. I tried it before. Hindi ko nagustuhan. Pero yung meron kasi sila doon maggots na na naka-dry. Trinay ko yun. Okay naman, masarap Parang naman. chicha Parang worm. siyang chicha. Parang Kahit chicha, sa bowl, yes. meron nun yung chicha worm. Okay, next. Backpack or suitcase? Ano ba? Yan. Backpacker ba or suitcase? Ikaw naman, Nate. Ako backpacker. Like, na sinabi ko, Pakilabas. dito na. Pakilabas ang backpack. Ready na yan. Yan na lahat yan. Andiyan dyan na lahat O siya. diba, ang liit May ng mga bag. Madala rope ko na. pa sa gilid. May Maliit walkie-talkie lang. pa. Talagang may 3 t-shirts, then 3 pants. Okay na yun. Pagka Kompleto na siya. damihan, Capsule wardrobe, labakan ano na ba lang. Ganun. Correct. Okay. Ikaw naman, Ate Ako Mars. more on backpack, pero I sometimes do suitcase pag Why? ibang bansa. Pero hindi ka, may other people, di ba, kapag international, backpacker trip sila. Oo, yung mga, usually yung mga Europeans, ganyan. Yeah. They do backpack ng Asia, ganyan. Mga nami-meet ko rin, they do backpack. Pero kasi, minsan ang hassle din ng dala-dala mo Nalay yung din, mabigat oo. na backpack. Mas maginis. Pero sa Ang laki. Pilipinas, I do only backpack talaga. Backpack lang. Pero alam mo, mga Pinoy ngayon, gusto nila yung parang cute na mga suitcases. No? Yeah. Kasi nag-airport fit. Oo. Sabi nga daw nila, ang totoong season traveler, packs less daw. At saka mas, mas neutrals lang ang suot. Sa mga Pinoy ka lang daw makakita na naka-suitcase, naka ano yung suitcase cover. Yes. Tapos talagang fashion. Tapos balot na balot pa yun. Pero yung nabalot, ano. pero lahat ng kasama Innate yun, pa. naka-jacket lang. Everyday Oo. OOTD Everyday, yun. ganyan. Airport fits, ganyan. City adventure or nature adventure? Both eh. Kasi I experience both. Pag sa ibang bansa, more on city. Pag dito sa Philippines, more on nature. Kasi nga, beach. Yes. Yes.
Kasi hindi You don't naman want the masyado magandang cities. city. Maginit sa cities. Hoy, maganda naman yung mga Iloilo City. Yes, yung iilan, yung iba. Yeah. Tama. Yung iilan? Well, totoo naman yun. Pili lang. Sige. Okay, sa kanya both. Yeah. Pero ikaw, Nate. Parang more on sa nature talaga. Nature Talaga siya. talaga. Nature Wildlife tripping. talaga. Wala ka Oo. naririnig na mga sasakyan, ganun talagang by your own. Kuliglig lang. Yes. So, tapos mga, Kulisa. ewan ko hindi mo maintindihan na tunog. Ganun. Mga Pagka natulog ka na ng gabi. Mga andun na yun. nangihingi ng tulong yan. Di ba pala yun, Mi? Mga Pag creepy nagising na, ka creepy. parang, Di mo alam kung maganda yung gising mo, bangungot Actually. siya. And then siguro last, no? Sunrise or sunset? Ano yung Ay, mga ang hirap gusto nyong mamili. makikita na view? Nahirapan ako dyan. Sa airplane, ganyan, sa taas, o ano? Sunrise or Ako? sunset? Sunset talaga. Sunset. Sunset. It feels different pagka yung yung talagang yellowish na kulay. Oo. Kakaiba ang ano, Tapos sunset. yung hanggang sa mag-dark na siya, talagang tititigan mo lang. Same yung sinabi ni, Oo. di ba? Talagang titig ka Dissociation. lang. Yes. Yun na, doon mo yung ma-feel yung it's a little bit sad kasi mawawala rin siya. Pero it feels na masaya mag-let go. Ganun. Ang Yun yung feeling ko kay nararamdaman Nate, ko. ano siya, no? Sentimental traveler. Yes. Kaya iba yung emotions na evoke sa kanya. Mars, ikaw? Ako, sunset din. Sunset. Bilang hindi ako masyadong morning person. Iba pala yung Kung reason. pagising mo, tanghali na. Pagising ko sa dagat, ay, tanghali na. Love that. Time to tan. Pero minsan I-appreciate sunrise. Pero minsan pag wala ka lang choice. Pag kunwari nasa Oo. boat ka, biglang kailangan mo palang mag-sunrise, nandabutan na kayo ng Yes. umaga. Or yung mga red eye travelers, no? Gusto nila yung Yeah. parang medyo, ay, wow, umaga na, gano'n. Pero Tsaka maganda ang sakit mag-sunrise. Sa ulo. Ang sakit sa ulo pagka morning na ano. Correct. Yes. Yung sunset, parang at peace ka na. Parang, Tsaka maganda pa Malamig mag-selfie. na. Pag sunset. Love that. Mga sunset True. lovers pala ang ating mga travelers for Yes. today. Now, ito naman ang tanong. In your experience as a traveler to Mars, Mars, we want to know from the perspective ng isang millennial, yung mga travel goals mismo ng generation ng millennials, no? How is it any different? And parang, why do you think some millennials complete the 82 Keme provinces, ganyan, and become like a travel addict? Do you think ba na parang millennials are travel addicts? I think, yeah. Okay. Kasi mostly ng clients din namin, mostly na nakakasama ko sa tours are millennials. Okay. And most of them nagko-complete ng, gusto ma-complete or gusto mapuntahan lahat ng 82 provinces ng Pilipinas. Wow. So, I did... Philippines first. Yeah, I did that like, I completed the 82 provinces last 2024. Yeah. Sana all. Love that. Sana all. Sana all tayo lahat. Pero well, kasi part na siya ng job ko ngayon. So, it's easier for me. Pero yung sa iba na as in naglalaan talaga ng oras, naglalaan ng pera, kasi hindi naman siya cheap. Yeah. Yeah, especially now. Nagtaas din ng prices lahat. Yeah. Even Roro, even mga boats. Siyempre, fuel din sila nag-rely. So, yung mga millennials, I think they do more like joiner ng groups. Kasi para makatipid. Totoo. On the budget side. Kasi kung like the Gen Z ones na mostly solo, gusto nila solo, ganyan. Solo, I mean, I have nothing against the solo traveling. Pero kasi, pagka gusto mong makomplete lahat, it will take you, I mean, as much as like 1 million pesos siguro, I think, to travel around the Philippines. Kasi even pamasahe pa lang ng going to Batanes and Mindanao and everything, it's expensive na. So, mostly ngayon ng millennials, they rely on travel groups Yeah. para ma-complete itong PH82. Pero, I mean, iba-iba rin ng reason kung bakit kinocomplete yung 82 provinces. Some of them, like, kagaya ko, gusto kong makita lahat. Anong may offer nitong province na to, anong meron sa province na to, parang, sa Mindanao ba? Safe ba na pumunta? Yung iba kasi takot pang pumunta ng Mindanao. Yeah. Pero kami, na bilang nakailang beses na rin pumunta ng Mindanao, sobrang safe niya. I mean, Yes. there's like threats like in far-flung areas Yeah. pa. Pero yung cities itself, sobrang safe na. At mas maganda ang beach and nature sa Mindanao. Ooh, medyo untouched. Oo. Yeah, Glory pa sobrang kasi siya. virgin pa ng mga corals, Yeah. ng beach. As in, worth Hidden it talaga pa. siya. Worth it siyang puntahan.
I would say na it's kind of sad also, no? Na parang Filipinos put it in their bucket list to go complete the PH82 because you have to be like a tourist in your own country. It's Yeah. kind of sad, di ba? Na parang sometimes you would even realize na, shucks, yung domestic flights even take twice or thrice Yeah, mas the mahal than price. like international. So it's much easier to travel abroad than here in the country, which is, Actually. I think, a sad reality. So Yes, sana, pag-usapan mas natin yan mamaya. diba? Medyo mga safer cities, ganon, safer natures, ganyan. Ano yung ultimate travel guide na maibibigay niyo sa mga schoolmates natin ngayon na naniniwala sa social media as a traveler where everything can be plot and planted? Paano ninyo nami-make sure no, na pasok itong places na to sa inyong criteria and can meet your expectations? Bukod sa gut feel mo. Oo. Parang maganda dito, Gut puntahan feel ko niya to. kasi. Ganun eh. Oo. Well, actually for me, parang ano eh, parang pag napapanood mo kayo siya sa social media, parang andali. Di ba nakikita mo kasi, totoo yun. okay, nandito siya, nakapunta siya dito, wow, andali. Pero pagka nandoon ka na mismo sa location na yun, ikaw na yung gumagawa. Grabe ang hirap. Talagang ano, yun nga, yung inakyat ko yung mountain ng tibak na bato. Nagduwal ako. So, pero pagka nandoon ka lang sa taas video ka, nakakita ako dito. Iba yung nasa highlight social reel agad. media. Oo, Yeah. so for me, sa tingin ko yung ano, yung guide na pagka social media ka titingin, it's very different pagka ikaw nagagawa. So, sa tingin ko for me, hindi siya ganun ka lapat dahil yun nga, gut feeling ako and iba talaga yung pag ikaw mismo yung gagawa without the help of social media. And I think you should probably like ask the right questions din eh, no? Doon sa mga nagpo-post sa social media. Parang, paano Tamang po kayo sources. nakapunta dyan? Ganyan. Di ba? Parang, madali kasi paminsan pag when you just see na, yun nga, sabi mo, nandun na sila, parang highlight reels agad, lahat ng magaganda, pero bago pala sila pumunta doon, may lubak na bato, Tapos may ganon. mga hidden charges Oo, pala. may mga ganun pa sila, di ba? So medyo mahirap yung ano. So tama naman yung sinabi. Pero niya. dumating ba sa point mo na mayroon parang expectation versus reality? Parang ang ganda sa social media na ito. Tapos pag punta ko doon, Disappointment. di pala Yes, masyado. it's true. Actually, may ganong part din na ang ganda ng mga nakunang kasing location. Pero pag nakita mo yung likod, napakadaming basura. Biglang may ganun. Biglang may ganun. Kasi, ewan ko, yung mga ibang umaakyat din siguro, hindi nila iniisip na, syempre, para malinis din yung nature natin. Kunin na natin. Kahit ikaw mismo, hindi mo naman kalat. Yes. Kunin mo na. O baba mo na dun. Correct. Actually, yan Challenge din ang yun. problem sa social media Yeah. right now. Kasi lahat ng maganda ipopost. Yeah. Pero yung behind the scenes na Yung bad ano, side hindi naman niya, nila no? ipopost eh. Ba't nila ipopost? Pinopromote nga nila. Correct. Yeah. Diba? Correct. Yun yung problem. Pero kasi may ibang travelers din naman na puro basura lang yung ipapakita. Na sabi mo maganda sa ganito, tapos puro basura naman pala. Oo. Which is hindi rin naman fault ng traveler. Correct, Kasi correct. it should be the LGUs na responsible dun sa lugar. Right. Totoo. Right. Diba? Since pinagkakakitaan niya rin Yeah, yun. magbabayad ka Yes, ng yes. entrance, magbabayad ka environmental fee, tapos ang dadatnan mo, ganun lang. Yeah, Parang yeah. saan napupunta, di ba? Yeah. Pero with the social media kasi, there's a fine line talaga between reality and expectation. Yeah. Kasi sa dami ko napuntahan, most of them naman, kung ano yung nakikita mo sa social media, ganun talaga. Yung iba lang talaga sobra mag-color grade, sobra Filter kung edit, filter, kung ganon. filter, which is parang, ay, pag nakita ko, hindi naman ganito kaganda. Correct. Parang may mga ganun naman talaga, which is hindi mo talaga maiiwasan Totoo. kahit saang lugar. And I think there should be like a good balance din. Na parang, okay, kung ipapakita mo yung mga basura, pwede mo naman din sabihin na parang, oh guys, parang let's make sure na let's keep it clean kasi sayang. Yes, sabi ni initiative. Pwede rin mag-start on your own Yeah. din yung ano, may Yes. purpose ka rin Na sa huwag ka namang traveling. bash, di ba? Yeah. Bash ka lang agad eh, di ba? Pero Parang feeling ko dahil din sa pagpapakita ng so much ganda sa isang place, kunwari sa social media yung photo or yung video, maganda kasi walang tao. Tapos pagdating mo dun, sobrang daming tao. Oo, puro bumbunan yung nakita mo. Oo, parang wala naman na. Diba? Parang Correct, ganun. correct. Pero sa inyo ba, pag nagta-travel kayo, kunwari first time traveler nyo, first time traveler kayo, tapos pero parang syempre confused pa kayo sa nangyayari, would you trust social media para maging guide yon ninyo sa travel ninyo? Or do you have like any other search engines Oo, that you baka try meron to kayong look mas for? ma-offer. Actually, ang better source pa rin is vlogs. Vlogs. Okay. Yeah, like the BLOG. Yes. The OG vlogs. Oh, the vlogs. Yeah. The write-ups. The write-ups. Yeah. That's the ano pa rin, yung basehan pa rin talaga ng traveling in everywhere. Bakit? Kasi they've done that before pa.
Okay. Parang they experienced that before pa. So sinulat talaga nila yun right there and then after nilang gawin yung traveling. So yung social media, pag may nag-post dyan na influencer, sabihin natin, iba na yung edit niya eh. Iba na yung perspective, iba yung view niya Yeah. on traveling. So kung pupunta ka kunwari ng Hong Kong, it's better to like read an article. It won't hurt you. I mean, Yeah. kung Yeah. sasabihin nila ito sa article na ito lang yung presyo, ito yung ganyan, pero lumabas pala sa blog, ganito yung presyo. Maybe that's different time. Yeah. So parang kung ikaw, kung first time traveler ka, do your own research well. And hindi rin yung basta-basta like na parang mukhang eme lang yung post. na, Yes. Di gawa-gawa lang makatotohanan. or ninakaw lang yung information. Yeah. Kasi maraming ganun. Even sa mga travel groups, maraming nagtatanong, scam ba yan? Yung mga ganun na ano. Medyo discernment pa rin talaga ang ano mo eh, no? Parang kung ikaw kasi, kung traveler ka talaga, kung legit traveler ka, parang may on discretion ka rin eh. Correct. Na on judgment mo rin syempre na hindi naman pwedeng, dahil ito ay maganda yung post niya, ang gaganda ng lugar, doon ka sasama. Yeah. Or doon ka magta-travel. Hindi naman siya ganun. Alamin mo pa rin yung credibility ng page, credibility ng group. Kasi ang dami ngayon nag-offer Yeah. talaga ng tour. So, mahirap din talaga siya. So, do your own research first. Ako hot take ko, paminsan tumitingin ako ng raw Google reviews. Ayun, yun din, yeah. Yung mga ganun. Andun And I na. would even look as if, parang kunwari may 5 stars siya, ganyan, or 4.5. Titignan ko yung super low ratings. Titignan, bakit kaya, di ba? Kasi sometimes there's so much good reviews. You're kind of like, ano ba to? Copy-paste ba silang lahat? Did they all read Baka this sila from lang din. somewhere? Oo, di ba? So it's also nice to have like a good balance of that. Since napag-usapan natin yan, no, ano ba yung mga recommended ninyong places na very budget-friendly lang for our beginners, travelers, na nanonood ngayon na schoolmates natin? Yes. For me, syempre dahil malapit sa Manila, yung Tanay na. Di ba? Sa Tanay talaga, yun na yung pinakamalapit sa atin. Na talagang nature trip siya. Tapos pag napunta ka pa ng 39 kilometers, yung pinaka-location, papunta ng Laguna or something. Iba talaga yung feel, yung wala kang masyadong kasabay na tao. Ikaw lang, lalo na pagka may mahilig sa mga motor. Yeah. Pagka talagang motorcyclist ka, mahilig ka sa motor. Pag nagdadrive ka doon sa location with the nature, may mga puno sa gilid mo, yung hangin tumatama sa mukha mo, it feels different talaga. So, for me, ang pinaka-best location, dahil yun din yung nakatulong sa akin, yung location na yun, is yung Tanay, sa Rizal talaga mismo. So, yun. Yun yung maibibigay ko sa kanilang best tip na location na maayos, maganda, at the same time, tipid ka talaga. Try mo muna, no? Na parang Oo. Tanay muna. Para at Oo. least ma-gauge mo lang, ganito pala, mag-commute or like Yes. Like, matimbang mo motorsiklo. muna. Matimbang mo muna. Like, Tsaka para what kind masanay of- ka. Tama. Like, what kind of Yes. traveler you are. Ikaw, Mars. Ako, ang marirecommend ko, siguro for international, maybe like Hong Kong, Vietnam. Kasi yun yung madali. Madali talaga siyang like, and even locals are speaking English, even some guides are speaking English na. Pero kung local, maybe just like a beach trip na Pwede. near, Yeah. na afford ngayon. Kasi syempre it's summer, so magpatan naman kayo, guys. Liboracay. Lumabas naman kayo Lumabas naman sa araw para True. different din kasi yung talaga energy na nabibigay ng araw and ng Yes. beach sa atin. So Yeah. helpful talaga siya. So like Pero- mountain and beach pa rin talaga. Yes. Kasi parang naging usapan na yung yung parang mas mahal sa domestic kaysa sa international. Yeah. Ano yung comment nyo about it? Mas prefer nyo ba lumabas na lang sa country kaysa sa domestic? Kasi ganoon din naman yung presyo eh. Parang, Maglalabas ka rin ng pera. oo, mas malala pa, di ba? In terms of returns international of mo na. experience, Yes. which one would you prefer? Sige, with mismo. Ako, it depends eh. Kasi kung gusto mong malibot ang Pilipinas, you still need to like give it a chance na i-explore. Yeah. Kasi sobrang daming maganda sa Pilipinas, especially in Mindanao part and yung Batanes, ganyan. Pero kasi, sabihin natin yung take on international and domestic traveling. Domestic traveling, it's still cheaper. Bakit? Binook mo siya ahead of time. International traveling, binook mo 2 months before, 3 months before. Yeah. Expensive na siya. Yes.
hindi na siya, sabihin natin, sige, mura yung ticket mo, but pagdating mo doon, lahat ng expenses mo, Shoot up talaga. shoot up talaga. Bawi. Talaga. So, sa akin, domestic traveling pa rin ang mas cheaper. Lalo kung gusto mong makita ang ganda ng Pilipinas. Yeah. So domestic ang ano niya, ang vote niya Mag-recommend pa ka rin. Ikaw, Nate. Same din domestic dahil sa domestic pala ako Yes, nakapag-travel. love your Pero own. since may mga friends ako na nag-iibang bansa, Thailand, Japan, ganyan. Napapansin ko nga yung ganun yung way na mas mura nga daw, ganun. Kasi may mga location din ako napuntahan dito na parang 3 days lang ata kami nun. Sabihin ko na yung location sa Baguio. Oo. Naka 10,000 na ako. Grabe. Yeah, 10 days pa Presyong lang. turista din. Oo. Yes. Baka depende. Depende sa Depende rin sa naman sa hotel mo, location sa mo. kain Kasi mo. Alam nyo, minsan, tipid tips ko, kapag domestic yung travel mo, huwag kang magsasabi na na turista ka. Kasi minsan tinatanong nila Kilos yun lokal dapat. Oo, Yes. dapat Oo. kilos lokal ka. Yung parang second time mo dito, third time mo dito. Yes, Kasi pag oo. nalaman nila na first time ka, ay, gatas ka. sure. Totoo yun. Kasi ako Promise, na-try ko. nangyari na sa amin yung several Diba? times. Na-try ko kasi yan, pagka pupunta ka sa isang location, talagang pag-aaralan ko kung ano yung mga salita nila doon. Correct. Yes. Kahit Kahit yung nakakatulong. basics. Parang pag Ilocano kasi sa Benguet, Ilocano kabsat, ganun yung kabsat ka, kapatid, gaganon sa kabsat, awanta, ganyan. Magkano, kadyad, parang magkano ganyan. Pag nagsalita ka ng ganun, parang, wow, bumababa talaga yung presyo. Pero pag nagsalita ka ng Tagalog doon, iniisip nila talaga taga-metro ka. Oo. So may bag kang Turista ka bibilin. talaga. Mahal talaga nila ibibigay sa'yo. So, I yun. love this. I love the tips. Ayan. So, so alamin nyo rin daw yung lengguwahe ng mga sinasalita ng mga kalokal ninyo. So, I love the tips at marami pa tayong malalaman because magbabalik pa ang Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. So sana nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy kami. Ang haba ng aming pinagkwentuhan kanina, no? So ito naman, question to our travelers. Travelers? Ayan. Lalo na sa panahon na may krisis, ano yung mga common tips and survival tips na rin, kung meron kayo, na dapat tandaan ng isang traveler, lalo na yung mga beginner travelers. Ikaw muna, Nate. As a For soloista. Me, yes, Okay. oo. Sa tingin ko para makatipid ka, try mong mag-bike. Tayo mo mag-bike. Bike talaga. True! Bike. Number Bike. 1 tipid tips, mag-bike. That's true. Kasi dati nag-road bike ako, yun lang talaga pan-travel ko nung sinubukan ko mag-Luzon Loop. Kaso mahirap nga. Siguro para makatipid ka rin sa pag mga foods mo, ganyan. Nakadilata. Oh, alam mo, smart din yung ano niya, no? Lahat nasa loob ng bag niya, eh. That's So, true. yeah. Ganun. So, bike and then parang bring your own food. Medyo para makatipid ka din. Kasi diba? pag yung malalapit sa street talaga ng pang-tourist, mahal talaga mga food doon. Since yun nga yung pang pang pagkita nila eh. Oo. Yung mga Oo. turista. So mamahalan talaga nila. Correct. Pero ang wild ng adventure na yun, no? Ang layo ibabike mo. Oo, Luzon Loop. Pero Feeling ko sabi nga after nun, kanina, hindi mo na mararamdaman yung legs mo. correct. After niya mag-Luzon Loop, nag-bus siya pa uwi. That's true. Yung loop niya, bike tas bus. Mas marami yung sampa. Tama. So dami yung sampa siya ka-hitchhike niya. Pero love that. Sana ma-encourage din talaga mag-bike. Pero yun lang, siyempre hindi kasi bike-friendly halos most of the places Yes, in the kasi rocky Philippines. roads. So sana one learning din yun na para mas maging bike-friendly ang Pinas. Mars, ikaw. Ako, ang tip ko, siguro for everyone, lalo yung mga gustong mag-travel around the Philippines, prioritize nyo muna yung gusto nyong puntahan. Yes, it speaks to me Yes! who did a lot of not so good decisions. Nabanggit ka talaga ng off-screen kanina. Parang yung first time ko, ang dami kong maling decision sa buhay. Parang wag kayong magmadali na libutin ang Pilipinas. Parang take your time, appreciate the province, appreciate the local, appreciate the nature. Kasi andyan lang naman yan eh. I mean, kahit magmahal ang traveling, you can like save up and then travel. Oo. Ganon siya. Hindi yung magmamadali ka na, ay, dapat ganito yung trend ngayon, dapat puntahan ko to. Yeah, actually. At the end of the day, mauubos ka. Mauubos yung Correct. wallet mo, mauubos yung lakas mo. Pero kasi, andyan lang siya. Hindi naman siya mawawala. I mean, True. sabihin natin, sige, mag-iiba rin yung trend. Like, siguro, sabihin natin, mag-iiba yung trend next year. Like, more on international na yung mga tao. Pero,
babalik ka pa rin sa roots mo, which is the Philippines. Yeah. Yes. Kaya- Sana narinig ko to 2 years ago. Mali talaga yung decision ko. Kumbaga I sa love madaling that. salita, kumalma ka. Yeah, Oo, exactly. kalma ka lang. Kalma You have a lang. lot of time. Huwag kang magmadaling mag-travel. Do it Correct. at your own pace, at your Pero own time. dahil sa pagda-travel ninyo, ano yung nabago sa perspective nyo in life? Kamu na, Nate. Ayun, sobrang dami. Since ayun nga, nabanggit ko na there was a point na hinaharm ko na yung sarili ko. Ang laki nung naibigay niya sa akin tulong dahil it gives me na, ay, may ganito pala. Hindi yung Something to look forward. Oo. Yeah. Hindi yung naka-close ka lang sa box. Kasi ganun yung naramdaman ko at some point na lagi lang ako nasa kwarto. Pag uwi ko galing school, kwarto na ako. Doon na buong araw ko. Pag walang klase, walang summer jam, ganyan, nasa kwarto lang talaga ako. Then, there was a time na napanood ko yung movie ng The Secret Life of Walter Mitty. Okay, okay. Ganun yung ginawa niya. Nag-travel siya. Yung gas niya lang, bahala na ganun. Sinubukan niyang mag-travel. Doon nabuhay yung kanyang imagination. Kasi nag-imagine siya habang nasa office siya. Nag-i-imagine siya, superhero siya, ganun. Pero nung nandoon na sa point na nagta-travel na siya sa Iceland, sa Greenland, ayun na yung self niya, nawala yung ganong thinking niya na parang may other world sa utak niya. Yeah. Kasi Pero pag- reality na. Mas malapit na Oo. sa reality yung Diba? ano. Pagka nasa reality ka na, lumalabas ka na may mga sarili ka ng adventures, doon mo na napupush through na, eto ako. Doon mo na nabubuo yung ikaw. Pag may nakilala kang ganitong tao while traveling, it's part of yun eh. Yeah. I love that. So, doon mabubuhay yung pinakasarili mo. Na Yes. ako si Nathaniel, ito yung ugali ko, galing sa ganitong location, sa Pangasinan, ganyan. Iba yung ugali nila. Ma-adapt mo sila na ma-adapt hanggang you can go anywhere. Kaya mo nang makipagkaibigan kahit kanino. Kasi ako introvert ako eh. Parang hindi halata. Oh, diba? Hindi halata. Kasi talaga nabuo ko siya. Na, mabubuo mo yung sino ka. I love that. Parang medyo soul-searching yung vibes niya. Yes. Di ba talaga ang Gen Z ngayon? Medyo And finding your purpose. the emotions. Ganyan. The emotion. Yes, ikaw, Mars. Ako, isa lang ang maano ko sa dami kong napuntahan, sa dami kong na-experience, sa dami kong nakilalang tao. Ang pinaka ko lang nagbago sa akin is sobrang lawak ng mundo. Oh, I love Yeah. that. That's Yeah, the world is big. Yeah, sobra na parang sabihin natin ito pala yung napuntahan mo pero may other parts pa, may other looking forward kang travel goals. Ako ang goal ko ngayon, Stan, Central Asia countries. Yun ang next goal ko. So hopefully next year magawa ko siya. Pero yun nga, sabihin natin, pag nagpunta ako doon sa lugar na yun, mag-iiba na naman ako kasi natutunan ko na ganito pala sila dito, ganito pala yung kinakain nila, ganito pala yung culture nila Yeah. doon. So, every time, it's ever-changing na knowledge and education itself sa sarili mo na parang, ay, hindi pala ako dapat masyadong mas depressed sa ganitong sitwasyon kasi yung ibang tao nga, Yeah. hindi oo. magawa yung nagagawa ko or hindi mapuntahan yung mga napupuntahan ko. So, may ganong emotion din sa akin pag nagta-travel. Pero ako, kaya rin ako nagpo-post. Kasi I make it like, pinost ko siya para makita ng mga kamag-anak ko, ng mga ibang friends ko na hindi makakapunta doon sa lugar. Yeah. So in a way, they're like traveling also through me. Yeah. Parang they're seeing the place through me. Yeah. So parang meron kang sort of like sharing the Yeah. life. Yes, sinasama diba? mo sila. Ang ganda nun, Oo. ang ganda nun. I love this episode kasi actually natutunan ko talaga sa episode na to is don't spend more than what you earn. Kasi you can enjoy without spending a lot of money. Too much. Kasi pag planado mo lahat, planado mo yung expenses mo, yung buong itinerary ninyo, sakto lang yung mga Kaya mo gastos. naman eh, Kaya kaya mo mo naman, gawin. diba? Yeah, Hindi yung parang exactly. pag-uwi mo ng Pilipinas or pag-uwi mo ng bahay nyo, ito yung nagastos ko. Oo, gulatan na lang. Gulatan na lang. And syempre may part doon na magsisisi ka. And ayun naman yung pinakamahirap doon, yung pagsisisihan mo yung iba mong iwinildas na pwede namang maiwasan at Yeah. makontrol. Kung na-budget mo at naplano mo ng maayos. Yes. Kasi we're just a peckle of dust sa mundong Yeah, to. So exactly. kumalma kayo, okay? Hindi lahat minamadali, hindi lahat agaran kapag nag-trend pupuntahan. Hindi dapat ganon. Dapat we
we think wisely sa mga ini-spend natin sa buhay. Lalo pa ngayon, nagmamahalang lahat. So, Correct. yeah, think wisely. Yun. Sa akin naman, parang super na-enjoy ko yung main takeaway ko sa episode, the world is big talaga. Kasi Yes. depende kung what kind of adventure you wanna take out. Totoo. Diba na parang you could either be a solo traveler or you could be someone na, I wanna live the experiences of other people through other people. So parang you wanna learn more about their stories, which is fun kapag may Yes. mga groups kang kasama. Then Totoo. kung ikaw ay medyo soul-searching, kanya-kanyang trip yan, di ba? Yes, Kanya-kanyang totoo. trip yan, di ba? And I love the fact na parang, syempre nandun din yung traveler's responsibility na wherever you go, syempre, leave it better than when you first came to it. Yeah. Di ba? Na Yes. parang, if ever you will leave behind, should be memories lang. Huwag tayong magkalat ng basura, di ba? Ganyan. Exactly. And as much as we want to hold the governments accountable also, dapat on our own little way din na parang pumunta tayo sa lugar na to, panatilihin natin siyang malinis, Yes. di ba? And share the cultural experience. Pero wag mo naman i-rip off. Kasi may mga napapansin din ako na nagta-travel sila, tapos parang they will take this idea coming from a certain cultural experience and they will claim it as their own, which is not necessarily good when you want to like travel. Kasi yung goal mo in traveling is to learn, di ba? And to Yes. more of like share what that culture was like. So, yun yung magiging next goal ko naman. Parang kailangan worldly. Pag nag-travel ako, parang, ay, sa Singapore dapat ganito. Hindi yung ginawa ko nung una. Marami talaga akong parang, ano yung pinagagagawa ko dati? Kung ano sabi ni James sa akin, parang, matuto tayo spend wisely. Parang hindi yun yung ginawa ko. Ganyan. So sana, guys, marami kayong natutunan. I enjoyed this episode so Yes, much. ako rin. Thank you so Thank much you. to Mars and Nate, no? And of you. course to BP Studios for letting Maraming us, diba? salamat po. Ayan. Yan. So, pero bago muna tayo magtapos, ika nga daw nila, ay nais muna naming pasalamatan ng ating mga schoolmates na nakikibahagi sa ating mga debate, no? So, walang debate ngayon. So, share lang kayo Yes, dyan. kalmahan lang muna. O, kalmahan nyo lang. Travel tips nyo lang naman, no? So, pamamagitan ng pagko-comment and pag-react sa aming mga episodes. And we appreciate you all at sa mga future commenters and reactors namin sa mga past and future episodes. Huwag niyo pong kakalimutan itag ang @schoolmates lamang yan. Yes! And with that, sabat usapin, sabat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka!